Ang aking tingin talaga, pag titingnan mo ang buhay nila, na ang pinakamahirap na mga taon ay hindi nung World War II. Nung sila'y guerrilla, nasa bundok sila. Ang pinakamahirap ay yung pagkatapos ng World War. Nang sila'y lumalaban, ipataguyod ang mga benefits at ang mga kailangan ng veterano. Yung mga kasama nila doon sa bundok. Marami silang sakripisyo na binigay sa atin. Ako po, hindi natin kayang bilangin lahat ng yon. Yung dalawa na yon, my father and Colonel Quito Mendoza have been together since they were kids. When I look at them sitting on a corner, laughing, sharing jokes, I see them two boys sharing the passion. The two of them really complemented each other. They call each other brother. Ganon sila connected. Connected to each other. Every birthday of my dad, Colonel Ocampo is always here with the family. And then Papa always reserve a place for him, near to him, and they always go together. He has a high regards on Colonel Ocampo. Nagtitinginan lang sila kapag ka nag-uusap. Hindi na sila maraming salita, kundi nag-uusap na lang sila sa mata. Pag nagtinginan sila sa mata, nagkakaunawaan na sila kung ano yung sinasabi nila. Doon mo makikita how close they are. Dahil sa tingin pa lang at body language pa lang, nagkakaintindihan na sila. Akong bata, natitingala doon na nagdalo nagkikwentuhan yung dalawa sa boardroom. Pinakamalaking influence dyan is yung pagka-military man nila. It served them well. The relation of those two continued through these years. And they were always thinking about the country. Quito, although a labor union leader, was always thinking of the country. And my father and him, I remember, would talk endlessly about paano natin matutulungan ng bansa. Inseparable eh. They have a common thing eh. Ang bansa. Ang kapakanan ng bansa. I consider him a legend eh. Because first, sa World War II, he survived unscathed. You know, his whole life is devoted to protecting the interest of the members of his organization. No? You know, si Colonel is the unifying figure that unified the veterans. Yung trabaho niya, wala siyang kapaguran para sa veterano. Yun yung hindi ko makakalimutan sa kanya. Sabi ko sa kanya, but why are you doing this? Sabi niya, as long as malakas ako, and I can still do it, I will not leave this until the World War II veterans are taken care of. And he stayed literally until his last breath, working for the veterans. Mahirap makumpara yung kanyang patience sa kaninong tao. Si Colonel ho, ang iniwanan niya yung pagmamahal sa bayan. He loves his country very much. Nagsilbi siya as a guerrilla. Nagsilbi siya sa bayan niya, sa gobyerno nang wala siyang bahid-bahid. May mga kampanya, tulungan mo kami, parating, especially sa banda ng mga presidensyal, parating tinatanong niya, ano ang para sa veterano? Always, parati yan. Masyadong makabayan. Masyado siyang makabayan. What he did for the veterans will never be forgotten. Maraming salamat sa lahat ng binigay niyo sa amin. We do not have you anymore. We only have your memories and what you told us. Service. Selfless service for the veterans. So, sir, for everything you have done, I salute you. Until we meet again. Ang katauhan ni Quito
ay ang buod noon ay talagang parang gerilya. Miski na tapos na ang giyera, ano ang kanyang ginawa? Ay sinapian niya at i-unify niya ang ating manggagawa upang makakuha ng kanilang tunay na benepisyo sa ating lipunan. Ang manggagawang Pilipino ay ang buod ng kanyang buhay. Whether sa isang war ng World War o kaya sa isang peace na ating binubuhay ngayon. Yun klase ng tatay ko, ang tapang talaga. Pag nag-organize mo nga dati, doon talaga siya sa front line kung mayroong mga strike. The foreigners are afraid of him because he said that this is my country, so I can deport you. He's so action man, and he don't want that foreigner will put him down. Sapagkat nang bata pa siya, ang giyera ang nagbigay sa kanya ng apoy. At ang giyera ang nagpatuklas sa kanya kung gaano ka hirap, ngunit kung gaano rin siya kagaling. Kung ang pagkakataon ay kinakailangan ng isang left-leaning na leader, kayang ibigay ni Kakitu yun. Ngunit kung may pagkakataon na kinakailangan na maging ikaw ay right-leaning, kayang ibigay ni Kakitu yun. Ngunit kung mayroon din pagkakataon na lahat ng ito ay kinakailangan sa isang tao, sa isang pagkakataon, kayang ibigay ito ni Kakitu. He will never say, akin, amin, natin, ours, lagi. Nahihiya ako kay Sir kasi ito ako, empleyado lang niya, tapos kaibigan ka niya, ganun, tapos parang nakakahiya kaya. He's a good provider and a very religious man. Very religious man. You can never make another Demokrito or Kakitu. Yun lang. I'm proud of that, what he has done as far as the Veterans Federation is concerned. And he devoted his whole life being a labor leader, at the same time, a leader during the war. Sabi ng binata, halina o hirang, magpasyal tayo sa lawis-wis kawayan, ugat ng pag-ibig at kaligayahan. Ang mga puso ay pilit magmahalan. Ang dalaga naman ay biglang umiyak, luha ay tumulo sa dibdib kumata. Binatay na awa, lumuhod kaagad, nagmakaamuhan, humingi ng patawad. Paano natin mapaglingkuran ang bayan? Hindi yung ano ang makukuha natin manggagaling sa bayan. Hindi. Paano nating mabigyan ng magandang lingkod ang ating bayan? Sila ang kailangan. In fact, I told my father that ang daya mo ngayon ka aalis, ngayon ka kailangan ng bansa, kayo ni Kito. But he said, tapos na ako Oras na ninyo As long as you are committed, for better or for worse, we stick to the job. Ang kapayapaan ay tunay na mahirap. Mahirap sapagkat marami tayong dapat tinatamasa, ngunit hindi natin maangkin agad. Siguro yan ang kinalungkot nila, na habang sila'y binibigyan ng mga tropeyo at awards para sa mga ginawa nila noong sila ay nasa giyera, itong kapayapaan ang kailangan nilang gustong gawin ay hindi maibigay sa isang iglap. At ngayon,
Dapat tayo'y magpasalamat sapagkat yung iglap na yan ay natamasil natin ang isang bangko, benepisyo para sa mga veterano, at ngayon pati si Presidente ngayon ay umaanib sa mga veterano at mga pamilyang naiwan. Yan lamang ang atin dapat ipasalamat sa kanila. Marunong lumaban o hindi lumaban, nagkusang umahon sa bundok, isa lang ang dala. Dibdib, pagmamahal sa bayan. Babanggitin ko uli yan, pagmamahal sa bayan. Itong mga taong naging instrumento para maabot natin ito, pahabang buhay natin itong tatanawin dahil sila yung pinagmulan ng bangkong ito. But we fought hard for the tomorrow of your family. Bakit sila ganon? Saan ang gagaling ito? Galing sila pareho sa mahirap na pamilya. They grew up hindi naman mayaman. But ang tinignan nila ang bansa. Hindi sila galit sa bansa dahil mahirap sila. Ang tinignan nila, may utang ako sa bansa ko eh. Ito ang bansa ko eh. Kaya yung dalawang matandang yon, sa akin, ay naging para bang sa akin role model na nagsasabi sa akin na hindi pa tapos ang giyera. Iba lang ang giyera pag ang kapayapaan ay ang ating gustong mithiin. Ang pagbibigay natin sa kapwa natin, yan ang itinuro sa atin noong panahon ng digmaan. Ang pagbibigay. Buhay natin, ibinigay natin sa bayan. Mabuhay ang Pilipino! Ang bansa nila. Minahal nila, pinagsilbihan nila, hanggang sa huling hininga. At ang bili nila, bansa natin to. Mahalin niyo. Ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan